Kidnapping at surrender kay FPRRD sa ICC sa grounds ng impeachment case laban kay PBBM. Si MJ Mandihar sa detalye ng balita. MJ? Naharap ngayon sa impeachment case sa House of Representatives si Pangulong Bongbong Marcos kabilang sa grounds ang kontrobersyal na 60 billion fund transfer sa PhilHealth, issue ng korupsyon at ang program items sa 2023, 2024, 2025 national budget at ang aligasyon ng substance use o ang paggamit ng cocaine ng presidente. Nauna namang inamin ni Presidential Sister Senator Amy Marcos ang umunoy pagiging drug addict, pagiging drug addict ng kanyang kapatid na si PBBM. Pasok din sa grounds ng tinawag ng complainant na kidnapping and surrender kay former President Rodrigo Duterte sa ICC. Ang private citizen na si Attorney Andre De Jesus ang nagsampa ng impeachment case dahil sa umunoy graft and corruption, culpable violation of the Constitution, and betrayal of public trust. Si House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay naman ang nag-endorso ng reklamo sa Kamara. Isa ng pareklamo kaninang umaga, January 19, araw ng Lunes, 2026. Ang araw mga kaibigan, bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Dare to Us. Tinatanong niya yung Pusong Pinoy Party List na nag-endorse yung Congressman Nisay na nag-endorse sa impeachment complaint laban kay PBBM. At nabasa ko dito sa mga comments yung abogado mismo na nagsampa, si Attorney Arnie De Jesus. Attorney Andre De Jesus. Dito sa mga comments, nakalagay dito na sabi ni Jess Magbanwa, if you dig deeper, that Andre De Jesus was the legal counsel of First Lady Marcos versus Glenn Chung during the Kibuloy controversy. So, dinig up ko dito. Itong si Attorney De Jesus, Andre De Jesus, filed to sa Google Attorney Andre De Jesus filed a disbarment complaint against Attorney Glenn Chung, but he was acting as a concerned member of the bar, not as a official legal counsel for First Lady Araneta Marcos. Okay. Based on reports from November 2024, Attorney Andre De Jesus, a litigator and university professor, filed the disbarment complaint against Glenn Chung before the Supreme Court on November 13, 2024. The reason? The complaint was filed in response to statements made by Chung during a March 2024 rally where he allegedly threatened to slap First Lady Araneta Marcos back-to-back. Context, De Jesus stated that he filed the complaint because lawyers should not be disrespectful to women and should not threaten physical harm, noting that the First Lady is a woman deserving of respect and a fellow member of the legal profession. While some reports highlighted the move as a defense of the First Lady against a threat, Attorney De Jesus filed this as a private complainant concerned lawyer rather in an official capacity as her legal counsel. Okay, so dito tayo magsimula, no? Matindi ang bangayan, First Lady and Attorney Glenn Chung. And over a statement na sampalin ko ang First Lady, ang abogado, basta na lang nagsampa ng disbarment, maniniwala ba kayo na walang strings attached sa pagsasampa? Kasi lumalabas, itong si Attorney Andre De Jesus is ginawa lang niya out of his duty as a lawyer. So ito, bahala nang umintindi ang taong bayan kung may connection nga ba itong si Attorney Andre De Jesus kay First Lady. May mga nakalagay ding comments nga nagtrabaho daw siya sa
law firm ni Attorney Liza Marcos. But nung sinerge ko, hindi naman. So, may mga haka-haka kasi speculation na baka daw ang pagsasampang ito is pakana ng palasyo para inunahan ng itong mga Duterte, itong tunay na impeachment complaint na matibay ang basihan, inunahan nila ng impeachment complaint na design na mahina ang ebidensya. Lumalabas yung mga 5 articles of impeachment, parang swak na swak. Kailang depende ngayon sa ebidensyang iprepresenta. Ngayon, napag-alaman na ang abogadong nagsampa ng impeachment complaint laban kay PBBM ay yun din yung abogado na nagsampa ng disbarment case at laban kay Attorney Glenn Chong. Di ba medyo may kahina-hinala? Grabe, this part of politics. Basta yung nabasa kong comments is baka matatalo yung, di ba, may 1-year bar rule. So, nauna na ito. Anong mangyayari dito sa isasampang impeachment case galing sa mga Duterte? Di ba, ang uunahin itong unang naisampa? Ulitin ko, magaganda yung grounds of impeachment. Pag-kidnap kay PRRD, yung ang Pangulo allegedly ay benedictus, gumagamit ng bawal na gamot according to Senator Aimee. Number 3 is yung hindi niya bineto ang mga unprogrammed appropriation sa budget 2023 hanggang 2026. And then number 4, nakatanggap di umano ang Pangulo ng kickbacks. And number 5, yung ICI, ginawa lang para pagtakpan ang mga alyado ng Pangulo. So, kung titignan mo, parang okay, swak na swak. Kailang ebidensya. Baka naman ang i-present nilang ebidensya ay kulang-kulang, ay di matatalo sila sa Committee on Justice. So, bantayan po natin ito. May nabasa rin akong comment na ito, Attorney Jesus daw, kaalyado ng mga Garcia sa Bataan. Ang mga Garcia daw, alyado ni Martin Romualdez. So, ibang anggulo ito. So, kung pumapabor siya kay Martin Romualdez, baka ito na yung resback ni Martin Romualdez sa mga Marcoses. So, maraming anggulo. So, ang tanong, may pangalawang impeachment complaint pa ba na isasampa? Sa tingin ko, meron pa. Ito yung manggagaling sa mga Duterte. Ito yung sinasabi ni Congressman Erese na kumuntak sa kanya, mga pro-Duterte. Kasi itong nagsampa ngayon, hindi naman pro-Duterte. Ay lumalabas pa nga, parang pro-Marcos. So, grabe ang laro sa politika, no?